Nagsisimula ang pelikula sa footage ng dokumentaryo na nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga tsunami sa Norway, na nagdulot ng mga trahedya na kaganapan ng ilang beses. Isang pagguho ng lupa na naganap noong gabi ng 5 ng Enero, 1905, ang tumama habang ang mga tao ay mahimbing na natutulog. Nangyari ito sa Lod Allen, sa North Fjord, nang bumagsak ang malaking bahagi ng bundok sa dagat, na ikinamatay ng 63 katao. Ang tsunami na may taas na 40 metro ay tinangay ang lahat sa baybayin. Maraming taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, ngunit ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa panganib. Ayon sa mga obserbasyon, mayroong 300 na hindi matatag na bulubunduking lugar sa buong bansa. Alam ng lahat na ang susunod na malaking landslide ay pwedeng mangyari ng ilang sandali. Ang pinakamalamang na lokasyon ay sa Granger, kung saan ang bahagi ng bundok na Akerset ay nasa ibabaw ng fjord. Ang napakalaking hindi matatag na seksyon nito ay maaaring bumagsak sa dagat anumang oras, na pwedeng mag-trigger ng isa pang tsunami. Dito, ang pagbuo ng mga bitak ay aktibong sinusubaybayan, ngunit maaari bang bigyan ng babala ang mga tao tungkol sa panganib ng maaga? Ang geologist na si Christian Eikjord ay nakatira sa maliit na nayon ng Norwegian ng Geiranger kasama ang kanyang asawang si Aiden at ang kanilang 2 anak, sina Julia at Sondre. Isang araw ay umuwi siya sakay ng lancha mula sa isang kalapit na bayan habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Nagluluto ang kanyang anak na babae at inaayos ni Aiden ang lababo, na humantong sa isang mungkahi na tumawag ng tubero. Gayunpaman, mahusay na pinangangasiwaan ni Aiden ang gawain gamit ang isang wrench. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay malapit ng magwakas habang ang pamilya ay lilipat sa isang malaking lungsod kung saan naghihintay sa kanila ang isang bagong bahay na kinokontrol ng isang remote at isang telepono. Kitang-kita ang parang bata na pananabik ni Christian sa bahay. Balisa si Christian dahil hindi lang siya magpapalit ng tirahan kundi pati na rin ang kanyang trabaho. Isinasaalang-alang pa niyang itapon ang lahat ng kanyang kamiseta kahit na hindi ganoon kaluma. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng langis at naghahanap ng pagbabago sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Sinusuportahan ni Aiden ang ambisyong ito sa paniniwalang ito ay makikinabang sa kanilang relasyon. Sa kanyang huling araw sa trabaho, binisita ni Christian ang Central Seismological Station kung saan siya nagtrabaho ng ilang taon. Siya ay nagpaalam sa kanyang mga kasamahan na sina Jacob, Arvid, Margot, at George. Tinawanan nila ang kanyang mga alalahanin at hiniling sa pamilya ang lahat ng pinakamahusay sa kanilang bagong buhay. Si Jacob, ang manager, ay naghahatid ng isang talumpati na pinupuri ang etika sa trabaho ni Christian, na tinatawag siyang matalino at masipag, bagaman tinatanggap na masyadong maselen. Ang mga kaibigan ay nag-toast sa kanyang tagumpay sa hinaharap at sinimulan ni Christian ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Gayunpaman, bago umalis, napansin ni Christian na ang mga sensor ay nagpapakita ng isang mabilis na pagbaba sa antas ng tubig sa lupa sa 2 lugar ng bundok, kahit na walang ibang nakababahala na mga kaganapan na naganap. Ang lahat ay tila matatag, kahit na ang sirena ay patuloy na nagpapahiwatig ng panganib. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng mga kasamahan ni Christian na maayos ang lahat at hinihimok siyang umuwi kung saan inilalagay ng kanyang pamilya ang kanilang mga gamit sa kotse. Huminga ng malalim, umalis si Christian, bagamat hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga nagbabantang palatandaan. Ipinaalala muli ni Aiden sa kanyang asawa ang tungkol sa paparating na paglipat at kumpletong paglilipat ng karera, at pumayag si Christian na ipapaalam ang mga alalahanin sa trabaho. Samantala, ipinahayag ni Sondre ang kanyang pag-aatubili na lumipat habang isinasaalang-alang niya ang nayon bilang kanyang tahanan kung saan siya komportable at ligtas. Ang mga kaibigan ng pamilya ay nagbiro din tungkol sa pagtatangka na baguhin ang kanilang pamumuhay, na nagdududa na ang buhay sa isang malaking lungsod o Kristiyanong nakatali ay babagay sa kanila. Binanggit ni Aiden na kailangan niyang manatili ng ilang araw para matapos ang kanyang huling shift sa lokal na hotel, habang si Christian ay hindi mapakali na tinitingnan ng bundok. Pagkatapos magpaalam sa mga kaibigan, dinala niya ang mga bata at tumungo sa tawiran ng ferry, ngunit bigla siyang huminto at bumalik sa istasyon upang suriin muli ang mga tala ng instrumento. Iniwan ang mga bata sa kotse, nagmamadali siya sa kanyang mga kasamahan, ipinakita sa kanila ang dokumento, at nagmumungkahi na ang problema ay maaaring hindi nasa mga sensor, ngunit sa mga wire na konektado sa kanila.
Ang lahat ng mga bundok ay binubuo ng mga layer, at ang mga borehole na nadrill ng mga seismologist ay dumadaan sa mga layer na ito. Ang tubig sa lupa ay hindi basta-basta mawawala. Nakahanap ito ng mga bagong landas at gumagawa ng mga bagong layer, na nagdudulot ng mga pagbabago na maaaring makapinsala sa mga wire. Kung ito ang kaso, walang anumang babala na palatandaan bago ang pagguho ng lupa. Napagtanto ang kabigatan ng hypothesis ni Christian, ipinadala ni Jacob sina Christian at Arvid sa bundok. Lumipad sila sa platform ng pagmamasid at bumaba sa siwang. Samantala, si Sondre, pagod sa paghihintay sa kanyang ama, ay tumawag sa kanyang ina at nalaman ni Aiden na ang mga bata ay nakaupo pa rin sa kotse malapit sa seismological station. Kasabay nito, mas malalim na bumaba sina Christian at Arvid at sa lalong madaling panahon na kumpirma na ang mga wire ay talagang sira sa isang lugar, na nagpapahiwatig na ang isang layer ng bato ay gumalaw. Sinusuportahan nito ang paniniwala ni Christian na maaaring mangyari ang isang sakuna anumang oras. Pinaghihinalaan ni Christian na ang paggalaw ng tubig sa lupa ay maaaring makapagpahina sa bundok, na mag-uudyok ng pagbagsak at isang mapangwasak na alon na sisira sa nayon. Gayunpaman, si Arvid at ang iba pa ay nag-aalangan na kumilos, sa takot na maaaring masira ang bagong panahon ng turista. Ang manager ng istasyon ay nagutos ng mas mataas na pagsubaybay, ngunit hindi pinapansin ang mga alalahanin ni Christian, dahil ang mga sirang wire ay hindi tiyak na patunay. Umalis ang isang naguguluhan na Christian at nalaman niyang gabi na. Ang kanyang mga anak, na pagod sa paghihintay sa kanya, ay pumunta sa hotel upang makasama ang kanilang ina. Nagmaneho siya papunta kay Aiden, na galit sa kanya. Napilitan si Christian na humingi ng tawad. Matapos ang isang maigting na pag-uusap, pumayag si Aiden na ipagpaliban ang kanilang pag-alis hanggang sa susunod na araw at magpalipas ng gabi sa hotel, dahil wala nang laman ang kanilang tahanan, dahil lahat ay itinapon sa basurahan. Gayunpaman, hiniling ni Julia na bisitahin ang kanilang bahay sa huling pagkakataon upang magpaalam. Umalis sila ni Christian habang nananatili si Sondre sa hotel. Sa bahay, kinuha ni Christian ng isang kutson para kay Julia at isang silyon para sa kanyang sarili mula sa basurahan, na nagbabalak doon magpalipas ng gabi. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga lumang papel. Samantala, pinag-uusapan ni Jacob at Arvid, na nagpapalipas ng gabi sa pagsubaybay sa istasyon ng pagmamasid sa kabundukan, ang pag-uugali ni Christian. Duda nila ang isang taong hindi mapakali tulad niya ay hindi magtatagal sa isang kumpanya ng langis at espekulasyon niya na ang kanyang pamilya ay mabilis na babalik sa kanilang bayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bundok na ito ay may paraan ng paghawak sa mga tao. Habang ang dilim ay bumabalot sa fjord, ang mga tao ay natulog. Si Sondre, na hindi makatulog, ay kinuha ang kanyang skateboard at nagtungo sa basement ng hotel, kung saan sinakyan niya ito sa mga corridors. Bumalik sa istasyon, ang mga sensor ay na-trigger muli. Tinawag ni Margot sina Jacob at Arvid para iulat ang mga tala. Ang mga sensor ay nagpapahiwatig na ang bundok ay nakompress sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na hindi dapat posible. Nagpa siya ang mga lalaki na pumunta sa siwang upang mag-imbestiga pa. Kasabay nito, si Christian, na hindi makatulog, ay naguhukay sa kahon ng mga lumang ulat tungkol sa aktibidad ng seismic sa Norway. Nakahanap siya ng katibayan na sa dalawang nakaraang pagguho ng lupa, ang mga bitak ng bundok ay hindi lumawak, ngunit sa halip ay nakompress. Gamit ang natuklasan na ito, tinawagan ni Christian ang istasyon at hinimok si Margot na pabalikin kaagad sina Arvid at Jacob. Ipinaliwanag niya na ang compression ng mga bitak ay madalas na nauuna sa pagguho ng lupa. Ang kanyang mga natuklasan ay ipinadala kay Arvid at iginiit ni Christian na bumalik sila. Gayunpaman, habang sinisimulan ni Arvid at Jacob na siyasatin ang mapanganib na lugar, nanginig ito. Nagsisimulang magsara ang mga dingding ng siwang at ang mga climbing anchor ay nagiging hindi matatag. Napagtanto ni Christian na ang mga avalanche ay karaniwang nangyayari pagkatapos ng compression at tumawag muli sa istasyon, na hinihimok si Margot na magpatunog ng alarma. Narinig ang kailangan ng madaliang pagkilos sa kanyang boses, inactivate niya ang emergency warning system. Tumunog ang sirena ng lungsod, hudyat ng agarang paglikas at nagpapahiwatig na mayroon na lamang silang 10 minuto bago gumuho ang nakapalibot na mga bundok at magkaroon ng napakalaking tsunami. Sa siwang ng bundok, nahulog si Jacob sa puwang,
at si Arvid, na sinusubukang iligtas siya, ay bumagsak sa kailaliman. Isang napakalaking masa ng lupa ang bumagsak sa fjord, na nag-trigger ng tsunami. Sina Christian at Julia ay tumakbo patungo sa kaligtasan sa kanilang sasakyan, habang si Aiden ay napagtanto kung ano ang nangyayari. Siya at ang kanyang kasamahan ay nagmamadali upang alertohan ang mga bisita ng hotel, na hinimok silang sumakay sa evacuation bus sa lalong madaling panahon. Maraming mga bisita ang hindi naniniwala sa paparating na panganib, na pinipilit ang mga babae na tumakbo ng galit na galit sa hotel, na kinukumbinsi ang lahat na umalis. Nakipag-ugnayan si Aiden kay Christian, hinihimok siyang ihatid si Julia sa ligtas na lugar. Nangako siya na sasakay sila ni Sondre kasama ang mga turista. Gayunpaman, nang sumugod siya sa silid ni Sondre, nakita niyang walang laman ito. Dahil sa takot, sinimulan niyang hanapin siya. Sa kalsada, traffic patungo sa mas mataas na lugar malapit sa isang viewing platform. Hinihimok ni Christian ang mga tao na iwanan ang kanilang mga sasakyan at umakyat, ngunit kakaunti ang nakikinig hanggang sa makita nila ang tsunami. Samantala, tumanggi si Aiden na umalis nang wala si Sondre at bumalik sa hotel, kasama sina Maria at Philip, isang mag-asawang nag-aalok ng tulong. Sa kalsada sa bundok, nakita ni Christian ng isang babae na naipit sa pagitan ng mga sasakyan. Pinauna niya si Julia para umakyat at nagmadaling tinulungan siya. Bago tumama ang tsunami, itinulak siya nito sa isang kotse at sumakay dito. Tinamaan ng alon ang sasakyan, nabasag ang salamin at inihagis ito sa mga bato. Nawalan ng malay si Christian matapos tumama ang kanyang ulo. Samantala, sa wakas ay natagpuan ni Aiden at ng mag-asawa si Sondre sa isang koridor. Magkasama silang tumakbo patungo sa labasan, para lamang huminto sa kakilakilabot nang bumagsak ang napakalaking alon sa hotel. Nanlamig si Maria sa takot at pilit na hinila siya ni Aiden pabalik sa loob. Sinira ng tubig ang unang palapag, nasira ang lahat ng dinaanan nito. Sigaw ni Aiden na pumunta ang lahat sa basement at pumasok sila sa kanlungan. Nagawa nilang i-lock ang kanilang sarili sa basement na idinisenyo bilang isang bomb shelter. Gayunpaman, si Maria ay tinangay ng tubig, na iniwan si Philip na sawi. Nagkamalay si Christian sa tumaob na sasakyan at napagtanto niyang namatay na ang babaeng niligtas niya. Umuurong na ang alon. Sa istasyon, nakita ni Margot ang isang signal mula kay Jacob, na kahit papaano ay nakaligtas. Gayunpaman, wala na si Arvid at napaluha siya, labis na nabigla sa laki ng trahedya. Gumapang si Christian palabas ng nasirang sasakyan at nagsimulang maglakad sa nasirang kalsada, na nagkalat sa mga sira-sirang sasakyan. Sa kalaunan, natagpuan niya si Julia sa mga nakaligtas. Samantala, tinitingnan ni Aiden ang kanlungan, na mabilis na napuno ng tubig. Nang hiram si Christian ng telepono, nakipag-ugnayan sa viewing platform, at nalaman na hindi dumating ang bus mula sa hotel. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga pasahero. Determinado, nagpasya si Christian na pumunta mismo sa hotel, hinimok si Julia na manatili sa isang pinagkakatiwalaang mag-asawa at nangakong hahanapin at ibabalik ang kanyang ina. Samantala, sinubukan ni Aiden na buksan ng isang pinto sa likod kung saan pumapasok ang napakalaking dami ng tubig. Napagtanto na ang pagbukas nito ay maaaring mapahamak silang lahat. Muli nilang isinara ang pinto at sinubukang takpan ang mga puwang gamit ang mga jacket. Ipinaalala sa kanila ni Aiden na sa sandaling mapuno ng tubig ang koridor, ang presyon sa loob at labas ng silid ay magkakapantay, na nagpapahintulot sa kanila na lumangoy ng hindi natatangay ng malakas na agos. Si Christian, habang naglalakad sa kalsada, ay nakakita ng mga nasirang bahay at nagkalat na mga bangkay. Nadatnan niya ang pagkasira ng bus ng hotel kung saan namatay ang lahat ng mga pasahero. Pag-akyat sa loob, sinuri niya ang mga bangkay, nabuhayan ng loob upang kumpirmahin na wala sa kanila ang kanyang asawa o ang kanyang anak. Siya ay nagpatuloy patungo sa hotel sa pamamagitan ng mga wasak na kalye ng nalipol na bayan. Sa basement, na ngayon ay halos puno na ng tubig, ang tatlong nakaligtas ay nakahanap ng air pocket sa ilalim ng isang tubo ng bentilasyon. Hinikayat ni Aiden sina Philip at Sondre na kumapit at hintayang tumahimik ang tubig. Gayunpaman, nagpanik si Philip, at sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili, sinimulan niyang lunurin si Sondre. Nagawa ni Aiden na pigilan ang baliw na lalaki ng ilang sandali, ngunit nang ang kanyang anak ay nagsimulang mabulunan sa tubig,
napilitan siyang supulen si Philip sa pamamagitan ng paglubog sa kanya gamit ang kanyang mga paa sa ilalim ng tubig. Samantala, nakarating na rin si Christian sa hotel. Hinalughog niya ang mga silid at nakita niya ang ilan sa mga gamit ng kanyang anak sa isa sa mga ito, na nagdadalamhati at iniiyakan ang mga iyon. Dahil sa kawalan ng pag-asa at galit sa mga puwersang hindi niya kontrolado, sinimulan niyang hampasin ang isang metal na frame ng bintana gamit ang isang stick. Nang marinig ang ingay, sina Aiden at Sundray sa basement ay nagsimulang magingay bilang tugon. Gayunpaman, hindi sila naririnig ni Christian. Determinado, sumisid si Aiden, kinuha ang isang piraso ng metal, at sinimulan itong ihampas sa isang tubo. Napagtanto kung saan nanggagaling ang tunog, bumaba si Christian sa basement at ang tubig ay mabilis na nagsisimulang punuin ang huling natitirang air pocket. Si Aiden ay sumisid sa ilalim ng tubig habang si Christian ay nagtatrabaho upang tanggalin ang isang nakaharang na pinto. Nakilala ang kanyang asawa sa ilalim ng tubig, lumangoy sila patungo sa kanilang anak. Sa puntong ito, nanghina si Sundray, nawalan na ng pag-asa. Pinaalalahanan siya ni Christian kung gaano siya kailangan ng kanyang pamilya. Dahil sa motibasyon, lumakas ang loob ng binata at nagsimula silang lumangoy patungo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, sa kanilang paglangoy, si Sundray ay nagsimulang magpanik at nawala ang kanyang pakiramdam sa direksyon. Ibinahagi ni Christian ang kanyang huling hininga sa kanyang anak, itinulak siya patungo kay Aiden. Napagtanto na malamang na nalunod ang kanyang asawa, sumisid si Aiden patungo sa kanya, hinila si Christian sa koridor at CPR habang nagsisimulang mawalan ng pag-asa si Aiden, tumanggi si Sundray na sumuko. Ipinagpatuloy niya ang mga pagsisikap sa resuscitation hanggang sa wakas, nagkamalay si Christian. Nagyakapan ng pamilya, tuwang-tuwa na nakaligtas. Sumapit ang umaga at nakarating ang mga rescue team sa bayan. Si Julia, na iniwan sa pangangalaga ng mga kaibigan ng pamilya, ay sabik na nagmamasid sa bawat sasakyang dumaraan, lubhang umaasa na makita ang kanyang mga magulang, ngunit wala sila saan man. Bigla niyang nakita ang kanyang ama, ina, at kapatid na naglalakad sa kalsada. Sa sobrang emosyon ay tumakbo siya papunta sa kanila. Sa paligid nila, ang mga nakaligtas ay nagsimulang gumalaw, na pinagmumultuhan ng mga kakilakilabot ng nakaraang gabi. Ngayon, ang mga siwang ng Akron Asset ay patuloy na sinusubaybayan. Bawat taon, lumalawak sila ng 15 sentimetro. Ang mga eksperto ay tiyak na ang pagguho ng lupa ay magaganap sa kalaunan, ngunit walang nakakaalam kung kailan. Ang pelikula ni Direk Rory Uthaug ay isang kahanga-hangang drama at thriller na nag-uudyok sa mga manonood na pagnilayan ng halaga ng buhay at ang paglaban upang mapanatili ito. Kinunan sa medyo katamtamang budget, ang pelikula ay nakamamanghang espesyal na epekto at nakakaakit na takbo ng istorya, na nagsisilbing isang nakababahalang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ang hina ng pag-iral ng tao. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod natin mga video. At mag-iwan ng like para matulungan ang aking channel. Salamat sa panonood.